Dominant Protector. Credit to the author. 6,761-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mayroon ng kaunting progreso. Kung magiging maayos ang lahat, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Tumango si Terence. Hindi siya nagbibiro hanggat mahahanap niya ang lahat ng kadena, makakatakas ang Poloka. Gusto mo ba akong pakawalan para mailigtas mo ang kapatid mo? Terence kuya, ibigay mo sa akin ang nagyayelong apoy, at pangako kung hahanap ako ng paraan para palayain ka. Nagngingit-ngit si Cynthia at nangako. Alam mo rin ba kung nasaan ang espiritual na apoy ng langit at lupa? Para makuha ang kasamang spirit fire crystal na siyang nagbigay daan sa nagyayelong apoy, huwag mong sabihing hindi mo pa nakikita ang langit at lupang spirit fire na iyon. Ang nagyayelong nagliliyab na apoy ni Terence ay isa lamang apoy na nagmula sa kasamang spirit fire crystal. Imposibleng paamuin ni Terence ang isang tunay na spirit fire ng langit at lupa, kaya hindi pinaghihinalaan ni Cynthia na si Terence ay mayroong tunay na spirit fire ng langit at lupa. Tutal, hindi kayang lagyan ng storage bag ang apoy, at hindi alam ni Cynthia na si Terence ang may hawak ng Jade Space. Nakakita na talaga ako ng espiritual na apoy na parang langit at lupa. Ngumiti si Terence ng mapaglarong at tumango. Sa oras na iyon, ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay inilipat malapit sa sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell kasama ko. Alam mo, ang espiritual na nilalang na ito ay kayang tumakbo ng mag-isa. Hindi ko makontrol kung saan ito gustong manatili. Tama siya, pero hindi sinabi ni Terence na ang apoy ay nasa kanyang Jade Space. Mula sa pananaw ni Cynthia, nangangahulugan ito na ang apoy ay malapit pa rin sa sekta ng Heavenly Formation. Nagsasabi ng totoo si Terence, at hindi mahalaga kung paano ito bibigyang kahulugan ng iba. Little Cynthia, kung bibigyan kita ng nagyayelong apoy, talaga bang papakawalan mo ako? Gusto pa ring bumalik ni Terence sa paaralan ng Feiyang sa lalong madaling panahon. Hindi mahalaga kung gusto ng bahay ni Wang ang nagyayelong apoy, basta't hindi nila siya iniistorbo, basta't oo, ibibigay ko sa iyo. Hindi niya magamit ang teleportation formation ng pamilya Wang sa maliit na silid na ito, kailangan niyang umasa kay Cynthia kung gusto nitong umalis. Hindi masyadong nagalit si Terence sa babaeng may dalawang mukha dahil sa pag-aayos sa kanya. Tutal, ginagawa lang naman ito ni Brian para sa kapakanan ni Brian. Terence, kuya, ayokong magsinungaling sa'yo, pero mahihirapan kang umalis. Pero mag-iisip ako ng paraan, sabi ni Cynthia, basta't nasa akin ang nagyayelong apoy, magiging maayos din ang lahat. Sandali lang, aalis ako sandali. Dahil doon, wala nang pakialam si Cynthia kay Terence at tumakbo palabas. Lumambat ang puso niya, dahil handa si Terence na ibigay ang nagyayelong apoy, gusto niyang pag-usapan ang posibilidad na pakawalan ito. Sa pintuan ng silid pulungan ng pamilya. Guro, matagal nang wala si Little Cynthia at hindi pa bumabalik. Nag-aalala ako na nasa panganib siya. Bakit hindi mo nalang hayaang pumunta ang matandang ito at personal na tingnan ito? Nainip na tumingin ang ikatlong elder kay Darwin. Huwag kang mainipin, alam ko ang ginagawa ko. Walang pakialam na ikinumpas ni Darwin ang kanyang kamay. Nandito siguro siya para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Brian. Normal lang sa kanya ang maging medyo mabagal. Ulo ng angkan, hindi nabasag ang talisman ng life formation ni Brian na nagpapatunay na hindi siya namatay. Kahit hindi natin alam ang kinaroroonan niya, maaari nating hilingin sa ating ninuno na gamitin ang 1,000-mile track ang talisman para mahanap siya. Sabi ng ikatlong elder. Tila hindi binabaliwala ng ikatlong elder si Brian, ngunit mayroon pa ring mas magandang taktika ang pamilya Wang. Sa may pintuan, nakatayo roon si Cynthia na tulala. Hindi ba talaga namatay si kuya? Alam ba ng kanyang ama at ng tatlong matatanda na hindi pa siya patay? Hindi ba't gagawa siya ng malaking pagkakamali at ilalagay niya sa alanganin si Terence? Kaya nagsasabi ng totoo si Terence, siya talaga ang matalik na kaibigan ng kapatid niya. Sa sandaling ito, labis na nalungkot si Cynthia. Talagang may itim na tiyan at naguguluhan siya sa sandaling ito. Napagkamalan pa nga niya ang isang mabuting tao bilang isang masamang tao.
Huminga ng malalim si Cynthia at alam niyang dahil gustong itago ito ng kanyang ama at ng tatlong nakatatanda, hindi ito makakatulong kahit na pumasok pa siya at ibunyag ito. Sa kabaligtaran, maaaring magalit ang kanyang ama at hindi na ito makialam sa hinaharap. Papa, bumalik na si Little Cynthia. Sinadya ni Cynthia na magapak ng ilang beses bago tumakbo papasok sa meeting room, sumigaw, humiling na ako, dapat makatulong si Terence na iligtas ang kapatid ko, at napakalapit niya sa kapatid ko. Plano niyang ibigay ang langit ng apoy sa kapatid ko. Dahil doon, muling ipinakita ni Cynthia ang kanyang kakayahang mag-imbento ng mga kwento, inilarawan sina Terence at Brian bilang magkapatid na magkapareho ang kasarian na nagkasundo sa unang pagkikita. Matapat si Brian kaya binigyan niya ng pagkakataong umalis si Terence, at matapos makuha ni Terence ang langit ng apoy, natural lang, ang unang naisip niya ay ibigay ito kay Brian bilang gantimpala. Sa kasamaang palad, walang ekspresyon ang ilang elder matapos itong marinig. Little Cynthia, desisyon ito ng mga matatanda. Kahit totoo ang sinabi mo, ikinulong na namin si Terence. Kapag nakalabas na siya, malalaman ito ng paaralan ng Feyang at magkakaroon ng alitan sa pagitan natin at ng bahay ni Wang. Kumaway si Darwin, manatili tayo sa orihinal na plano. Para mailigtas si Brian, maaari nating dalhin si Terence sa Timog Kontinente. Tungkol naman sa nagyayelong apoy, dapat makuha ito ng bahay ni Wang. Bagamat ito ay isang apoy na nagmula sa kasamang Spirit Fire Crystal, ang nagyayelong Blaze Flame ay malinaw na nakarating sa dilaw na antas, at nakapasok din sa kategorya ng Spirit Fire ng langit at lupa. Ang isang mahalagang siga na tulad nito ay napakahalaga sa pamilyang Wang, at hindi nila ito maaaring bitawan. Natural lang, hindi ito maaaring bitawan ni Terence. Hindi naniwala si Darwin sa kasinungalingang gusto niya itong ibigay kay Brian. Kung gusto niya itong ibigay kay Cynthia, bakit hindi niya ginawa? Terence, kuya, dapat mo nalang bigay ang nagyayelong apoy. Kung kukunin mo ito ng sapilitin, mas masasaktan ka. Bumalik si Cynthia sa bilangguan at sinubukang hikayatin si Terence, hanggat ibibigay mo ang nagyayelong apoy, hindi ka na nila patuloy na aatakihin. Bagamat hindi ka pa makakaalis sa ngayon, ipinapangako ko sa iyo na palalayain kita kapag may pagkakataon ako. Cynthia, ikaw ang nangakit sa akin dito at nagpakulong sa akin. Ikaw rin ang nagsabing tutulungan mo akong umalis. Paano ako maniniwala sa iyo? Malamig ang mukha ni Terence, at medyo masama ang impresyon niya kay Wang, dahil gusto mong pilitin na tanggalin ang nagyayelong apoy ko, subukan mo. Terence, kuya, hindi kita naintindihan dati. Huli na para magsisi ka. Maniwala ka naman ulit sa akin. Itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo at tumingin kay Terence, ang kanyang malalaking mata ay naluluha, ibigay mo ang nagyayelong apoy, at si Little Cynthia ay gagantay sa iyo ng iba pang mga bagay. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang alagaan mo ang iyong sarili. Malamig na tiningnan siya ni Terence, hindi niya masabi kung nagsasabi ba ng totoo ang babaeng may dalawang mukha o hindi. Nagngingit-ngit si Cynthia at humakbang pasulong. Dumaan siya sa transparent na pader at pumasok sa maliit na silid. Terence, bro, para maipakita ang sinseridad ko, mas mabuti kung mag-usap tayo ng harapan. Inabot ni Cynthia si Terence at sinabihan itong maupo muna. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita para mailabas ang galit ko? Umiling si Terence at tumingin kay Cynthia ng may kakaibang tingin, o sa tingin mo ba ay hindi ako banta sa iyo dahil nasa kulungan ako ng pamilya mo at nasyuhan na ang lakas ko? 6,762 Sa katunayan, ang spirit sense ni Terence ay maaari pa ring mapalawak sa maliit na espasyong ito, kaya hindi naman malaking problema ang paggamit ng spirit sense attacks. Bagamat hindi makaalis sa kanyang katawan ang kanyang chi, kaya pa rin niya itong i-circulate. Hindi niya kailangang gumamit ng kahit anong skills, at dahil sa kanyang malakas na katawan at purong chi, ang pagpatay kay Cynthia ay napakadali lang. Terence, bro, ito ang aking sinseridad. Tumingin si Cynthia kay Terence nang may seryosong mukha, kung gusto mo talaga akong patayin, hindi kita masisisi. Kung maaari, gusto kong gamitin mo ako bilang bihag para makatakas mula sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, hindi ito gagana. Hindi niya sinabi kung bakit hindi ito gagana, pero sigurado si Terence na hindi siya nagsisinungaling.
Matapos makita ang porma sayon ng mga ulap sa kalangitan at ang bilangguang ito, alam ni Terence kung gaano kalalim ang pundasyon ng mga sinaunang pamilya ng anting-anting. Tiyak na marami pang hindi kilalang mga pamamaraan sa kanilang base. Hindi mo ako pwedeng bitawan. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Nagkibit balikat si Terence, mukhang relax sa panlabas na anyo, ngunit sa loob-loob niya ay naguguluhan siya. Cynthia, anong iniisip mo? Hindi alam ni Cynthia kung ano ang iniisip niya, pero naguguluhan siya. Sa huli, kahit gaano pa siya kamature, bata pa rin siya. Kuya Terence, kung ibibigay mo ang nagyayelong apoy, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hahanap ako ng pagkakataon para palayain kapag karaan ng ilang sandali, pero kung hindi, darating ang ikatlong nakatatanda at hahalili sa iyo. Bumantong hininga ng marahan si Cynthia, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kalungkutan na hindi pa nakikita ni Terence noon. Kung darating ang ikatlong elder, hindi lang niya sa pilitang aalisin ang apoy, gagawa rin siya ng paraan para saktan ang kuya ni Terence. Ayokong makitang mangyari iyon. Nilinlang mo ako para pumunta rito, kaya dapat alam mo na kung ano ang mangyayari. Walang saysay na pag-usapan pa ito ngayon. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang magtiwala rito. Terence, kuya, nasabi ko na hindi kita naintindihan. Napagtibay na natin ito, at tutuperin mo ang pangako mo at pauuwiin mo ako. Ako ang mananagot ng buo para sa iyo. Puno ng determinasyon ang mukha ni Cynthia habang nagsasalita, at hindi maiwasan ni Terence na maniwala muli sa kanya. Kung ganoon nga, sa tingin mo ba ay patuloy akong ikukulong ng pamilya mo pagkatapos kong ibigay ang nagyayelong apoy at maging isang buhay na patay na walang malay? Sandaling natigilan si Cynthia sa maladyos na mga salita ni Terence. Kuya Terence, kahit ibigay mo pa ang nagyayelong apoy, hindi ka magiging isang buhay na patay nang walang nararamdaman, di ba? Mukhang nag-aalangan si Cynthia. Hindi pa niya ito naririnig noon. Pero, kung hindi mo ito aalisin mismo, tiyak na huhuberin ka ng ikatlong elder ng iyong nagyayelong blaze flame. Kaya nga, ang sinasabi ko, kapag naging ganyan ako, wala nang pakialam sa akin ang pamilya mo, di ba? Gusto sanang magpaliwanag ni Terence, pero nakakatawa rin para sa kanya. Kung talagang magiging isang living dead man siya, direktang papatayin siya ng pamilya Wang o kaya ikulong. Hindi nila siya basta-basta maaaring palayasin. Siguro, pero naging ganyan ka na. Kahit palayaan kita, hindi ka pa rin makakaalis. Naisip din ito ni Cynthia, pero matalino siyang tao, kaya agad niyang naintindihan. Terence, kuya, ang ibig mong sabihin ay kaya mong kontrolin ang sarili mo at maging ganoon ang estado mo. Tama iyan. Little Cynthia, kung gusto mo talaga akong pakawalan, pwede kitang bigyan ng isang piraso ng nagyayelong apoy, pero kailangan mong siguraduhin ang kaligtasan ng aking pisikal na katawan. Nagpa siya si Terence na magtiwala muli kay Cynthia. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang batang babaeng may dalawang mukha, at sigurado siyang hindi na siya makakaalis sa bahay ni Wang. Kung magiging isang buhay na patay ako, mas makabubuti kung ibabalik mo ako sa Feiyang College. Kung hindi, dapat mong protektahan ang katawan ko at huwag mo akong hayaang masaktan. Walang problema. Tumanggaw si Cynthia at tinapik ang kanyang dibdib. Terence, bro, hanggat nasa iyo ang nagyayelong apoy, ginagarantiyahan ko ang iyong kaligtasan. Kung may pagkakataon, ibabalik ko ang iyong katawan sa paaralan ng Feiyang. Pagkatapos, iniabot ni Cynthia ang kanyang kanang kamay at itinaas ang kanyang maliit na daliri. Halika. Gumawa tayo ulit ng pangako gamit ang daliri ng daliri. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Noong nakaraan, itong malisyosong pagmumura ang humila sa kanya sa kanal. Na naman. Si Terence, na traumado na, ay talagang tutol sa aksyon na ito, ngunit dahil sa kung gaano kaseryoso at formal si Cynthia, hindi siya makatanggi. Gayunpaman, napagdesisyonan niyang pagkatiwalaan muli ang black-bellied loli, kaya hayaan mo na siya. Sige, mag-pinky swear tayo. Hindi ko nababawiin ang pangako ko. Tumawa ng matamlay si Terence habang ikinakabit ang kanyang daliri sa daliri niya at binigyan siya ng thumbs up. Tatawakan mo ulit ang selyo. Pagkatapos ng sagradong seremonya, si Cynthia ay labis na natuwa, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pero hindi talaga nagustuhan ni Terence ang ngiti niya, habang tumatamis ang ngiti ng babaeng may itim na tiyan, lalo siyang nagkalkala.
Kuya Terence, talagang ibibigay mo ba kay Little Cynthia ang nagyayelong apoy? Gaano kalaking pinsala ang maidudulot nito sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Cynthia. Pagkatapos, naramdaman niyang medyo mapagpanggap ito, kaya mabilis niyang ipinaliwanag, nag-aalala lang ako sa kalusugan ng kapatid ni Terence. Parang hindi tama kahit paano niya ipaliwanag. Tutal, si Cynthia ang nagtulak kay Terence na ibigay ang nagyayelong apoy. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkailang at hindi alam ang sasabihin. Ha! Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gustong ibigay sa'yo ang nagyayelong apoy ko. Bahagyang ngumiti si Terence at kumuha ng kristal na kulay yelo para sa kanya. Nakakuha ako ng 2 kasamang kristal na spirit fire noong panahong iyon. Ibibigay ko sa iyo ang dagdag. Nakaawang ang bibig ni Cynthia habang gulat na nakatingin kay Terence. Ito ang hindi niya inaasahan na pagbabago. Sino ang mag-aakala na makakakuha si Terence ng 2 sa ganitong kamahal na kristal? Dahil sa pagkakaintindi ni Cynthia kay Terence, kung tinanong lang sana niya ang buong pangyayari sa kagubatan at hiningi ang nagyayelong apoy, malamang na ibinigay na sana ito ni Terence ng direkta sa kanya. Sayang at walang nabanggit si Cynthia tungkol sa sunog para maiwasan ang hinala ni Terence. Ayaw niyang maging masamang tao pagkatapos ng lahat ng gulo na idinulot niya. Terence, bro. Pasensya na. Hindi agad kinuha ni Cynthia ang mga kristal ngunit yumuko siya at humingi ng tawad kay Terence, kung hindi lang dahil sa pagiging mapilit ni Cynthia, hindi sana ito nangyari. Sige. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, dapat mong kunin agad ang kasamang spirit fire crystal at ipanganak ang nagyayelong apoy sa lalong madaling panahon, kung hindi ay hindi maisasagawa ang ating plano. Itinulak ni Terence ang kristal sa kamay ni Cynthia at hinimok itong gumalaw. 6,763. Alam ni Cynthia na mahalaga ang oras at hindi niya ito tinanggihan. Kung babawiin niya ang kristal, malamang na babalik ang ikatlong elder at ang iba pa at kukunin ang nagyayelong apoy ni Terence para makagawa ng 2 apoy ng espiritu ng langit at lupa, na doble ang lakas kaysa sa isa. Terence kuya, sandali lang, lalabas lang si Little Cynthia. Itinuro ni Cynthia ang labas ng transparent na pader at nahihiyang sinabi, tanging ang mga miyembro ng Wang's House ang maaaring pumunta at umalis kung kailan nila gusto, kaming lahat ay hindi maaaring umalis ng walang espesyal na porma sayon. Terence, kuya, kailangan mong magdusa ng kaunti. Sige na, sanay na rin naman ako. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti. Kung nagsisinungaling ulit sa kanya si Cynthia, matatanggap na lang niya ito. Kumaway si Cynthia kay Terence at lumabas ng transparent na pader na parang naglalakad ito sa isang kurtina ng tubig. Inabot ni Terence ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na pader. Gaya ng inaasahan, mayroon siyang ilang mga kasanayan. Hindi umalis si Cynthia. Umupo siya nang nakakross ang mga paa sa labas ng transparent na pader, inilagay ang kristal sa kanyang nakakross na mga kamay, at sinimulan itong pinuhin. Alam ni Terence na hindi naman sa hindi siya pinaniniwalaan ni Cynthia, kundi napakaraming restriction sa silid na ito. May paraan siya para maging immune dito, ngunit ang pagpino ng isang live fire crystal ay hindi isang bagay na madali niyang magagawa. Ayaw niyang magkamali. Pagkalipas ng 10 minuto, ang kasamang spirit fire crystal ay tuluyang naglaho at naging isang maliit na apoy na kulay yelo, marahang sumasayaw sa palad ni Cynthia. Masasabing napakalakas talaga ng talento ng itim tiyan na maliit na loli. Bukod dito, tila tugma ito sa katangian ng nagyayelong apoy. Sa ilalim ng pagpapakain ng kanyang banal na pandama at tunay na chi, ang bagong silang na nagyayelong apoy ay unti-unting lumalaki at nagiging matatag. Nakangiting tumingin si Terence kay Cynthia, oras na para umalis siya sa bahay ni Wang. Itinabi ni Cynthia ang kanyang nagyayelong apoy at tumalon mula sa lupa, naghihiyawan. Pumasok siya sa selda at hinawakan ang kamay ni Terence. Terence, bro, maraming salamat. Gustong-gusto ni Little Cynthia ang nagyayelong apoy. Sigurado akong makakagawa ako ng maraming malalakas na anting-anting gamit ang nagyayelong apoy sa hinaharap. Terence, bro, kung kailangan mo ng anumang anting-anting, magtanong ka lang sa akin. Sa wakas ay nagkaroon na ng tunay na pagkabata ang babaeng may itim na tiyan, hindi tulad ng dati niyang pinapanggap. Madaling napansin ni Terence ang pagkakaiba. Seryosohin ko yan. Sa hinaharap kung kailangan ko ng mga anting-anting, hahanapin kita.
Huwag kang mag-alala pagdating ng panahong iyon. Ngumiti si Terence at tinapik ang ulo ni Cynthia, nakahinga ng maluwag dahil hindi niya nasunog ang tulay pagkatapos itong tawirin. Paano nangyari iyon? Wala na akong iba pa, pero marami akong anting-anting. Kumuha si Cynthia ng isang malaking tumpok ng mga anting-anting mula sa kanyang storage bag at inilagay ang mga ito sa mga kamay ni Terence. Kuya Terence, kunin mo muna ang mga ito. Kapag nakagawa na si Little Cynthia ng mga high-level na anting-anting, maaari ka nang magkaroon ng kahit gaano karami. Pagkatapos sabihin iyon, tila may naisip si Cynthia. Inilabas niya ang kanyang dila at sinabing may nahihiyang ngiti, pero hindi pa kayang gumawa ng mga anting-anting para sa porma sayon si Little Cynthia, masyado siyang mahina. Kahit na gawin niya, mababa pa rin ang antas ng mga bagay na iyon. Nahihiya akong ibigay ang mga iyon sa iyo, Kuya Terence. Hahaha, hindi mahalaga. Hihintayin ko na maging isang makapangyarihang anting-anting si Little Cynthia sa hinaharap. Tatanggapin ko ito ng may pag-iingat, tama lang ang mga ito. Tumawa si Terence habang itinatabi ang mga anting-anting. Ang isang kasamang Spirit Fire Crystal kapalit ng napakaraming anting-anting ay isang magandang deal. Marami namang anting-anting ang babaeng may itim na tiyan, at sayang lang kung hindi niya kukunin ang mga ito. Malamang ay masasayang lang niya ang mga ito kung iiwan niya ang mga ito para sa kanya. Sayang lang at hindi natin magagamit ang mga normal na porma sayon ng teleportasyon dito, kung hindi ay makakaalis ka agad sa lugar na ito, Kuya Terence. Bumantong hininga si Cynthia at nagtanong, Terence, bro, sabi mo magiging isang living dead ka. Paano ako magbabago? Mag-ingat ka. Misteryosong ngumiti si Terence. Biglang may lumitaw na isa pang Terence sa tabi niya, at nawala ng enerhiya ang orihinal na Terence at napaatras. Inabot ng bagong Terence ang kamay at hinaila ang dating Terence, inihiga ito sa lupa. Ito ba ay isang clone technique? Mali ito. Isang primordial spirit body. Hindi isang ignorante si Cynthia, at agad niyang naunawaan ang kanyang nakikita. Paano nangyari iyon? Napakatatag ng essence spirit ni Kuya Terence, parang isang tao na may pisikal na katawan. Napakalakas ng essence spirit at spirit sense mo. Bilang isang henyo ng Wang's House at Wushuang College, matagal nang sinimulan ni Cynthia ang pagsasanay sa kanyang espiritu at kamalayan. Ang kanyang espiritu at kamalayan ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa mga taong kapantay niya, ngunit kumpara kay Terence, napakalaki ng pagkakaiba nito. Hindi masukat ang pagkakaiba. Hindi pa kasama si Cynthia, pinaghihinalaan pa niya na sa lahat ng mga nakatataas sa bahay ni Wang, ilan sa kanila ang may mas malakas na essence spirit kaysa kay Terence. Kung hindi niya nakita mismo si Terence, iisipin niya na ang Yuan spirit ni Terence ay ang tunay nitong katawan. Mabuti ba talaga para sa pamilyang Wang na masaktan ang ganoong tao? Kuya Terence, napakalakas mo. Matuturuan mo ba si Cynthia kung paano mo linangin ang iyong sinaunang espiritu? Mayroon talagang napakalakas na sinaunang espiritu. Ang mga mata ni Cynthia ay puno ng mga bituin, puno ng paghanga kay Terence. Kung ang batang Cynthia ay mayroong ganitong makapangyarihang sinaunang espiritu, mas madali para sa kanya na maging isang makapangyarihang anting-anting. Ha! Nagkaroon lang ako ng ilang hindi inaasahang engkwentro. Kumuha ako ng ilang spirit sense grass dati at ginamit ko ito para pinuhin ang aking spirit sense at dagdagan ang lakas ng aking essence spirit. Casual na paliwanag ni Terence. Ang Yuan Spirit Body ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para malaman niya, at hindi niya ito ipapakita maliban na lang kung kinakailangan. Sa ngayon, pisikal na katawan na lang ang natitira sa akin. Kahit anong paraan ko pa ito suriin, isa na lang itong living dead na may isang hininga na natitira. Naiintindihan ni Little Cynthia. Sa ganitong sitwasyon, maaaring ilipat ng pamilya natin palayo si Terence, at pagkatapos ay madali na tayong makakaalis sa sekretong bilangguan. Nagliwanag ang mga mata ni Cynthia at pumalakpak. Ang bait talaga ni Kuya Terence. Kahit hindi nila siya palayain, basta't makaalis tayo sa bilangguan, makakapag-teleport tayo kahit saan. Munting Cynthia, subukan nating tingnan kung magagamit ka ng aking sinaunang espiritu para makaalis sa lihim na bilangguan. Hanggat nakakaalis ang aking sinaunang espiritu, hindi mahalaga kung pansamantalang nakaimbak ang aking pisikal na katawan sa lihim na bilangguan.
Alam ni Terence na hindi basta-basta mag-alaw ni Wang ang katawan niya, kaya handa siya sa dalawang posibleng mangyari. Mas makabubuti kung makakaalis siya dala ang katawan niya, pero kung hindi niya kaya, babalik muna siya sa paaralan ng Feyang dala ang kanyang Yuan Spirit. Sige, ano ang dapat gawin ng munting Cynthia? Agad na sumang-ayon si Cynthia, ngunit nalilito pa rin siya dahil wala siyang masyadong alam tungkol sa mga sinaunang anyo ng espiritu. Ang sinaunang espiritu ay maaaring maging kawalan, ngunit ang mga dingding ng holo ng iyong bahay ay medyo matibay, at kahit ang banal na sentido ay hindi kayang tumagos dito. Gayunpaman, dahil maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo, ang aking sinaunang espiritu ay maaaring makaalis sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagdikit sa iyo. Kasabay nito, nawala ang espiritu ng Yuan ni Terence at lumutang sa manggas ni Cynthia. Sige, subukan mong lumabas. 6,764. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Cynthia. May iniisip siya, ngunit naglalakad na siya patungo sa pader. Gaya ng inaasahan, hindi naman pinaghihigpitan ang pagpasok at paglabas ni Cynthia, at hindi rin naman tinanggihan ang espiritu ni Terence, kaya madali siyang nakaalis ng bilangguan. Plano sana niyang pasukin pansamantala ang katawan ni Cynthia para maiwasan ang pader kung sakaling mabaigo ang unang pagtatangka, ngunit hindi na niya kailangang subukan muli pagkatapos ng unang tagumpay. Terence, bro. Nasa labas ka ba? Hindi naramdaman ni Cynthia ang presensya ni Terence kaya nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, Terence, bro. Nandyan ka ba? Aalis na ako. Salamat, munting Cynthia. Muling nabuo ang espiritu ng Yuan ni Terence at tumango kay Cynthia ng nakangiti. Sunod, kailangan kitang abalahin para ipaalam sa kanila at tingnan kung mailalabas mo ang pisikal kong katawan. Walang anuman, kasalanan lahat ito ni Little Cynthia, siya ang nagtulak kay Terence, kapatid, dito. Puno ng pagkakasala at pagkalito ang mukha ni Cynthia. Hahanapin ko ang aking ama at ang iba pa ngayon, paano ka naman, Terence, kuya? Sasamahan kita. Gustong malaman ni Terence kung anong bahay ang gagawin ni Wang sa kanyang katawan, kaya tinanong niya si Cynthia kahit alam niyang hindi iyon nararapat. Sa katunayan, pwede naman sana siyang sundan ni Terence nang hindi nagtatanong. Dahil sa kanyang espiritu at kamalayan, hindi siya mahahanap ni Cynthia, at hindi rin siya susuriin gamit ang kanilang kamalayan. Nagtanong lamang siya bilang paggalang kay Cynthia. Sige, si Terence ay makakasama ni Cynthia, siya ang unang makakaalam. Masayang ngumiti si Cynthia, na parang wala siyang pakialam kung sundan siya ni Terence. Nagiging tapat siya kay Terence at ayaw niyang maghinala si Terence na may nangyayari. Matapos makita kung gaano katatag ang kaluluwa ni Terence, gusto ni Cynthia na makipag-ayos sa kanya. Kung maaari, gusto talaga niyang sabihin sa mga matatanda ang tungkol sa sitwasyon ni Terence. Sa kasamaang palad, alam ni Cynthia na hindi madaling pakitunguhan ang mga matatandang ito. Kung alam lang nila ang kalagayan ni Terence, ang una nilang magiging reaksyon ay ang patayin siya upang maiwasan ang isang malakas na kaaway sa hinaharap. Kung hindi nakakulong si Terence, matutuwa ang mga matatanda na makipagkaibigan sa isang henyo na may walang katapusang potensyal. Dahil nasaktan na nila siya, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang bagay na iyon. Ang pag-alis sa panganib ang tanging pagpipilian nila. Kuya Terence, kung nasaktan ka man ng mga nakatatanda sa aking kasintahan, huwag mo sana silang sisihin. Bulong ni Cynthia habang naglalakad, alam niyang naririnig siya ni Terence, ang ilang lolo ng aking minamahal ay pawang mga taong nag-iisip para sa pamilya gamit ang kanilang puso at isipan. Mas matigas ang ulo ng bawat isa kaysa sa isa, kaya alam ni Terence na pinapaalalahanan lang siya ni Cynthia para hindi niya kamuhian ang bahay ni Wang. Di nagtagal, bumalik si Cynthia sa silid-pulungan. Si Darwin at ang tatlo pa ay nakaupo pa rin doon, hindi nagpapakita ng anumang pagkainip. Little Cynthia, handa ba si Terence na ibigay ang nagyayelong apoy? Kung ayaw niya, hayaan mo ang tiyuhin sa tuhod na kausapin siya. Sa pamamaraan ng tiyuhin sa tuhod, tiyak na makikipagtulungan siya ng masunurin. Nang makita ang walang ekspresyong mukha ni Cynthia, naisip ng ikatlong elder na hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, kaya nagmadali siyang pumalit. Huwag kang mag-alala, ililigtas ko ang buhay niya. Magiging kapaki-pakinabang siya kay Brian sa hinaharap.
Nandilim ang mukha ni Cynthia, nasa loob na ng kanyang mangga si Terence, at ang mga salita ng ikatlong elder ay sisira sa lahat. Hindi mo na kailangang abalahin si Lolo, na ibigay na ni Terence ang nagyayelong apoy kay Little Cynthia. Pinutol ni Cynthia ang ikatlong nakatatanda. Iniunat niya ang kanyang kanang braso at ibinuka ang kanyang palad. Isang maliit na apoy na kulay yelo ang sumilay at sumayaw sa kanyang palad. Sa isang iglap, ang conference hall ay napuno ng nagyayelong aura, at sa loob ng malamig na aura ay mayroong isang napakainit na aura. Ito ay tunay na kakaiba at hindi maipaliwanag. Talagang nagyayelong apoy yan. Little Cynthia, nagsanib na ba kayo ng apoy na ito? Nagliwanag ang mga mata ni Darwin, at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya kailangang mag-alala kung kanino niya ibibigay ang nagyayelong apoy sa kanyang pamilya. Opo, Ama. Matapos patayin ni Terence ang nagyayelong apoy, hindi naging matatag ang kalagayan ng apoy, at kinailangan itong patayin agad. Kaya hindi ito iniulat ni Little Cynthia kay Ama at sa mga matatanda at kumilos na lamang siya ng mag-isa. Itinabi ni Cynthia ang nagyayelong apoy at mahinahong sinabi, mabuti na lang at napakaliit ng hirap ng pagsasama ng nagyayelong apoy at apoy sa ganitong estado, kaya hindi nagkamali ang batang Cynthia. Kung isa itong natural na spirit fire, hindi ito mapapatomba ni Cynthia gamit ang kanyang lakas. Tanging ang apoy na nalilikha ng kasamang spirit fire crystal ang maaaring matagumpay na mapainit. Emergency lang. Magaling ang ginawa mo, Little Cynthia. Mahinahong sabi ni Darwin at madaling binura ang bagay na iyon. Tutal, anak niya si Cynthia. Tama lang na ipagtanggol niya ang anak niya. Gaya ng inaasahan, hindi na nagsalita pa ang tatlong nakatatanda. Sa katunayan, mas magiging epektibo kung ang nagyayelong apoy ay ibibigay sa isang henyong master ng talisman mula sa pamilyang Wang. Wala pang kakayahang gumawa ng mga talisman si Cynthia ng mag-isa, kaya sayang lang kung iiwan niya ang nagyayelong apoy sa kanyang mga kamay. Little Cynthia, nalaman mo ba kung nasaan ang natural na espiritual na apoy ng langit at lupa? Hindi tinanong ng ikatlong elder si Cynthia tungkol sa nagyayelong apoy. Tiyak na mababaliw si Darwin kung hihilingin niya rito na ibigay ang apoy na pinaglagaan na niya. Kaya naman, matalino siyang nagtanong tungkol sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Kung makukuha nila ang natural na apoy ng espiritu ng langit at lupa, maaaring kailanganin itong ipaglaban ng ikatlong elder. Ang ganitong uri ng apoy ang pinakaangkop para sa kanila. Nabanggit nga ni Terence na noong nakikipaglaban siya para sa kasamang life fire crystal, siya ay na-teleport sa isang lugar malapit sa bayan ng Qingshi dala ang Heaven and Earth Spirit Fire, o ang teritoryo ng sect ng Heavenly Array. Pagkatapos noon, nawala ang Heaven and Earth Spirit Fire. Masyadong nakatutok si Cynthia sa pagpapalaya kay Terence kaya nakalimutan niyang sabihin dito ang tungkol sa sunog. Hindi napigilan ni Terence ang matawa nang makitang ipinapaliwanag nito sa kanya ang sitwasyon. Ito ang epektong gusto niya. Hindi sinabi ni Terence na hindi niya alam kung nasaan ang apoy, pero may ipinahiwatig siya nito, at napaniwala si Cynthia. Teritoryo ng sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell. Bahagyang kumunat ang noo ni Darwin. Maganda ang relasyon ng pamilya Wang sa sekta ng pagbuo ng mga Heavenly Spell at maraming disipulo ng pamilya Wang sa sekta. Gayunpaman, hindi pa rin makatutuhanang matagpuan ang espiritual na apoy ng langit at lupa malapit sa sekta ng pagbuo ng mga Heavenly Spell. Ipaalam mo sa sekta ng pagbuo ng mga Heavenly Spell na magbantay. Ikinumpa ni Darwin ang kanyang kamay. Ito lang ang desisyong magagawa niya. Kung malaman ng sekta ng pagbuo ng mga Heavenly Spell ang tungkol sa apoy, maaaring kalimutan ng pamilya Wang ang pakikialam. Kung walang pahintulot ng sekta, hindi maaaring magpadala ang pamilya Wang ng kahit sino. Ang tanging magagawa lang nila ay bantayan ang kanilang mga kamag-anak sa apoy habang hindi pa rin ito nalalaman ng sekta ng Heavenly Spell Formation. Kapag nalaman ito ng sekta ng Heavenly Spell Formation, wala nang magagawa ang pamilyang Wang. Kumislap ang mga mata ng ikatlong elder. Isang natural na spirit fire. Paano siya sumuko ng ganoon kadali dahil lang nasa loob ito ng teritoryo ng sekta ng Heavenly Spell Formation? 6,765. Hindi ito isang bagay na pagmamayari ng sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit.
Bukod pa rito, hindi alam ng sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit ang tungkol sa pagkakaroon ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa pamilyang Wang upang kumilos. Paano kung matuklasan sila? Sa matalik na ugnayan sa pagitan ng pamilyang Wang at ng sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit, ano kaya ang problema? Tama si Patriarch. Kung gayon ay isantabi muna natin ang bagay na ito at palihim na magbibigay pansin ang mga miyembro ng angkan sa sekta. Hinaplos ng ikatlong matanda ang mahaba niyang balbas at humajejek. Sumang-ayon siya sa opinyon ni Darwin, ngunit sa katunayan, plano niyang maghanap ng taong palihim na pupunta roon. Determinado siyang makuha ang langit at lupang espiritong apoy. Padre, tatlong nakatatanda, may isa pa akong kailangang iulat. Hindi pinansin ni Cynthia ang sinabi ng ikatlong elder at seryosong sinabi, matapos patayin ni Terence ang nagyayelong apoy, ang kanyang espiritu ay malubhang napinsala, at ang kanyang kamalayan ay naglaho. Wala na siyang malay ngayon, at pagkatapos ng pagsusuri ni Batang Cynthia, natuklasan niya na halos imposibleng magising pa siya. Ganoon ba kaseryoso? Nagulat si Darwin at napakunot ang noo. May silbi pa rin sa kanya si Terence, at magiging abala kung hindi siya gising. Ang taong ito ay may kaugnayan sa buhay at kamatayan ni Brian. Tere na at tingnan natin. Bago pa man makapagpatuloy si Cynthia, tumayo na si Darwin at sinenyasan ang tatlong matatanda na magkasamang pumunta sa lihim na bilangguan. Ayaw pumunta ng mga nakatataas sa bahay ni Wang sa isang lugar tulad ng madilim na bilangguan kung wala silang gagawin, kaya hindi nila sinundan si Cynthia nang hanapin nito si Terence. Para mapatunayan ang kalagayan ni Terence, dinala nilang apat si Cynthia sa bilangguan. Para kay Terence, ang mga pader ng bilangguan ay parang isang natural na bangin, ngunit para sa mga nakatataas sa bahay ni Wang, parang hangin ang mga ito. Pumasok silang lima, at biglang naging masikip ang maliit na espasyo. Wala nga siyang malay. Hindi ko nga maramdaman ang kanyang sinaunang espiritu, at walang pagbabago-bago sa espiritual na pandama. Personal na sinuri ni Darwin si Terence, ang kanyang mukha ay komplikado. Ang binata na ito ay dapat na isang henyo na may magandang kinabukasan, ngunit nauwi siya sa ganito dahil sa isang nagyayelong apoy. Ang isang ordinaryong tao ay inosente, ngunit siya ay nagkasala ng pagkakaroon ng Jade. Malamang kaibigan din ng anak niyang si Brian ang lalaking ito, hindi niya kayang makita si Terence sa ganitong kalagayan. Sayang naman. Ang pag-alis ng nagyayelong apoy ay magiging sanhi ng pagbagsak ng kanyang primordial spirit. Sayang naman kung hindi siya mamamatay. Malamig na sumanghal ang ikatlong elder at sinabi sa masungit na tono, sa anumang kaso, halos patay na siya. Bakit hindi na lang natin siya patayin ng direkta? Mukhang malapit na ang huling hininga ni Terence, at wala namang gaanong pagkakaiba kung mamamatay siya o hindi. Lolo, si Terence ay nasa ganoong kalungkot na kalagayan, hindi mo na kailangang patayin siya, hindi ba? Mabilis na nagsalita si Cynthia para pigilan siya. Kung may sasang-ayon sa ikatlong elder, ang bangkay ni Terence ay maaaring sentensyahan ng kamatayan, ano sa palagay mo, ama? Si Darwin naman ang namamahala sa pamilyang Wang. Hanggat hindi siya pumapayag, magiging maayos ang kalagayan ni Terence. Sa katunayan, natatakot si Cynthia na talagang gagawa sila ng hakbang laban kay Terence. Hindi basta uupo lang si Terence at maghihintay ng kamatayan. Kung mag-aalburuto siya, masama ang mangyayari sa lahat. Kung makatakas si Terence mula sa bahay ni Wang, hindi maiiwasan ang sakuna. May silbi pa rin si Terence, kahit zombie pa siya, magiging kapaki-pakinabang pa rin siya kapag hinahanap natin si Brian. Sumulyap si Darwin sa ikatlong elder, iniligtas ang bangkay ni Terence, isa pa, kung pupunta sa atin ang Feiyang College at may isang living dead, maipapaliwanag ito. Kahit hindi tayo natatakot, hindi na natin kailangang gumawa ng mas maraming kaaway. Tama ka, Panginoon. Hindi masisisi ni Terence ang bahay ni Wang sa pagiging isang patay na buhay. Tadhana niya iyon. Tumango ang pangalawang elder ng may ngiti, dahilan para mapamura si Terence. Padre, dahil isa ng living dead si Terence, bakit hindi na lang natin siya ilipat sa ibang normal na selda? Tutal, hindi naman angkop para sa kanya ang gumaling sa madilim na selda. Kung magising man siya sa hinaharap, makakatulong siya sa pagliligtas sa kapatid.
Lumingon si Cynthia nang samantalahin niya ang pagkakataong hilingin na paalisin si Terence. Gustong hilingin ni Cynthia kay Darwin na itapon ang bangkay ni Terence at hayaan itong mabuhay at mamatay ng mag-isa, para maputol ng pamilyawang ang lahat ng ugnayan. Pero sinabi ni Darwin na kapaki-pakinabang din ang living dead, kaya kinailangan ni Cynthia na piliin ang pangalawang pinakamahusay na opsyon. Hanggat aalis si Terence sa madilim na bilangguan, babalik ang kanyang espiritu at magagamit niya ang teleportation formation para makaalis. Little Cynthia, nawasak na ang Yuan Shen ni Terence, imposibleng bumalik pa ang kanyang malay. Masyadong mahirap siyang igalaw, hayaan mo siyang mahiga rito. Nakangiting tumingin ang ikatlong elder kay Cynthia at sinulyapan si Terence ng may paghamak, maswerte siya na hindi siya namatay, at gusto niya pang mamuhay ng komportable. Nagmura si Cynthia sa kanyang puso. Palaging itong ikatlong elder ang lumalabas para manggulo. Gustong-gusto niyang bunutin ang nabasag nitong balbas. Kung may pagkakataon siya, tiyak na tuturuan niya ng leksyon ang ikatlong elder. Ang maliit na loli na may itim na tiyan ay may sama ng loob laban sa ikatlong natatanda. Nakakalungkot na hindi pa rin alam ng matandang ito ang tungkol dito. Sa hinaharap, tiyak na darating ang panahon na iiyak siya. Ama, kung magising si Terence, mas mabuti na ito kaysa dito. Umaasa pa rin ang kapatid ko na ililigtas niya tayo. May bahid ng pagmamadali si Cynthia. Akala ng lahat ay magkapatid sila, pero alam niyang para kay Terence ang lahat ng iyon, at para sa kinabukasan ng bahay ni Wang. Ching, huwag kang makialam dito. Totoo na hindi na makakabangon si Terence. Ganun pa rin kahit nasaan siya. Kumaway si Darwin at hindi na niya sinuportahan si Cynthia sa pagkakataong ito, mas angkop ang madilim na bilangguan para kay Terence. Magiging problema ito kung lumipat siya sa ibang lugar at matuklasan. Gusto pa sanang magpatuloy ni Cynthia, pero hinimas ni Darwin ang ulo niya, indikasyon na ayaw na nitong pag-usapan pa ito. Sumuko na siya. Terence, ito lang ang kaya kong gawin. Medyo nakaramdam ng pagkakasala si Cynthia nang hawakan niya ang kanyang manggas kung saan naroon ang sinaunang espiritu ni Terence. Napangiti ng mapait si Terence sa sarili. Inaasahan na niya ito, ngunit masama pa rin ang resulta, at hindi na niya ito mababago. Tingnan natin kung may iba pang magagandang bagay ang batang ito. Hinablat ng ikatlong elder ang storage bag mula sa baywang ni Terence at madali itong binuksan ng walang anumang emosyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Cynthia. Binigyan niya si Terence ng maraming anting-anting ngayon lang kung sakaling malaman nito. Paano niya ito ipapaliwanag? Sok! Napakahirap naman niya. Wala naman siyang kahit anong halaga. Parang wala naman siyang kahangahangang background. Sinuri ng ikatlong elder ang mga gamit sa storage bag at agad na mukhang naiinis. Guro, ganito lang kahalaga ang pagkakakilanlan ng batang ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang problema. Sa pinakamarami, kaya niyang harapin ang Feyang College. Ang storage bag sa baywang ni Terence ay isa lamang dekorasyon, may ilang set ng damit, ilang spirit jade card, ilang normal formation flags, at ilang elixir at spirit herbs na ayaw niya, wala itong magandang naidudulot. 6,766. Mukhang mayaman sila, pero puro basura sila na hindi pinapansin ni Terence, kaya naisip ng ikatlong nakatatanda na medyo masungit si Terence. Ang mga disipulo ng North Island, ang Prince Consort ng West Island, ang Master ng Heavenly Elixir Pavilion ng Middle Island, at iba pa, ay lahat ba'y napunta sa ganitong estado. Ang mga gamit ng isang Mystic Class Noble House ay hindi bababa sa 100 beses na mas mahalaga kaysa sa storage bag ni Terence, ito ay isang tunay na simbolo ng katayuan. Wala naman talagang kapaki-pakinabang. Sumulyap si Darwin sa nakabukas na storage bag at tumango, ikatlong elder, bahala ka. Lahat ng naroon ay mga mataas na miyembro ng House Wang, at walang mag-aalangan sa maliliit na panlilinlang ni Terence. Si Cynthia lang ang mukhang kalmado sa panlabas na anyo, pero puno ng gulat ang puso niya. Nasaan ang tambak ng mga anting-anting? Maaari kayang mag-imbak ng mga bagay ang Yuan spirit body ni Terence. Primordial spirit ay talagang may misteryosong epekto. Bago pa man ito maintindihan ni Cynthia, sinabihan na ni Darwin ang lahat na umalis. Walang gustong manatili ng matagal sa madilim na bilangguan.
Pagkaalis nila, lumingon si Darwin at tinanong si Cynthia, "Little Cynthia, ayos ka lang ba sa academy pagkatapos mong manatili sa bahay ng matagal?" "Ama, sinusubukan mo bang ihatid si Little Cynthia pabalik sa academy? Wala ka na bang pakialam kay batang Cynthia?" Iniisip pa rin ni Cynthia kung saan napunta ang mga anting-anting ni Terence, at umiling siya habang nakangiti. Kalimutan mo na. Little Cynthia, aalis na ako. Pagkatapos kong bumalik sa academy, agad akong mag-iisa at kokontrolan ng maayos ang nagyayelong apoy. Pagkatapos, sisimulan kong subukang pinuhin ang mga hanay ng anting-anting. Ikaw na munting bata, mahal ka ng iyong ama. Hindi ka ba nakokonsensya sa pagsasabi nito? Hinawakan ni Darwin ang ilong ni Cynthia nang may ngiti. Bilang pinuno ng pamilya, palagi siyang may dignidad, at bihira siyang magpakita ng ganito kalapit na ekspresyon, mabuti naman at nakabalik ka na. Kung may kailangan ka, ipaalam mo lang sa pamilya mo. Alam ni Little Cynthia. Babalik na ako sa academy ngayon. Ama, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Gusto lang ni Cynthia na umalis agad sa bahay ni Wang para makapag-usap ng maayos si Terence. Alagaan mo rin ang mga lolo mo. Babalik si Little Cynthia para bisitahin ka kapag may oras siya. Magiliw siyang pinalakas ng 3 nakatatanda at pagkatapos ay pinanood si Cynthia na tumalon palabas. Pagkaalis niya sa kanilang paningin, si Cynthia, na hindi nagkulang ng pera, ay gumamit ng isang teleportation talisman para mag-teleport palayo. Nang lumitaw siya at akmang i-activate na ang pangalawang talisman, lumitaw sa harap niya ang Yuan spirit ni Terence, nalilito at naiinis. Little Cynthia, babalik ka ba sa academy ng ganoon lang? Hindi maganda ang itsura ng mukha ni Terence, at napatalon si Cynthia, nasa lihim na bilangguan pa rin ng Wang clan ninyo ang pisikal kong katawan. Hindi mo ba ako babantayin? Kahit sinabi ni Darwin na gusto niya ang buhay ni Terence, gusto pa rin siyang patayin ng ikatlong nakatatanda sa pamilyang Wang. Ayos lang ba talaga na iwan siya? Pero Terence, bro, kailangan nang bumalik ni Little Cynthia sa academy. Pakiramdam ni Cynthia ay napagkamalan siya. Naisip niya na sa mga salita ng kanyang ama, magiging maayos ang katawan ni Terence sa bilangguan, bagamat hindi nakalabas ng bilangguan ang katawan ng kuya ni Terence, ligtas naman talaga ito doon. Kumunat ang noo ni Terence, hindi sigurado kung saan ang ligtas na lugar. Terence, bro, makinig ka kay Munting Ching, hindi lahat ay maaaring pumasok at lumabas ng bilangguan. Kailangan nila ng isang espesyal na pormasayon para makalabas, at ang pormasyong ito ay nakatali sa gumagamit, kaya walang sino man ang maaaring gumamit nito pagkatapos itong ma-activate. Binuka ni Cynthia ang kanyang palad, at isang mahinang disenyo ng hanay ang lumitaw dito. Ang ganitong uri ng talisman ng hanay ay may iba't ibang antas ng awtoridad. Sino mang pumasok o lumabas sa lihim na bilangguan ay itatala. Biglang naintindihan ni Terence, ang bagay na ito ay katulad ng mga access card sa common world. Bawat isa ay may kanya-kanyang numero at tanging ang tao lang ang makakagamit nito, isa itong high-class na item. Ang ama ni Little Cynthia ang pinuno ng pamilyang Wang, at dahil siya ang nagbigay ng utos, walang sino man ang mangangahas na pumasok sa bilangguan at saktan ang katawan ng nakatatandang kapatid ni Terence. Kung hindi, ituturing silang mga traidor ng pamilyang Wang, at papatayin sila ng lahat. Isang mapagmataas na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Cynthia. Sa puso ng bawat bata, ang kanilang mga magulang ang pinakadakilang nilalang, at ang batang babaeng may 2 mukha ay hindi naiiba. Pagkatapos ng maikling paghinto, ngumiti si Cynthia ng palihim at sinabing, bagamat nakabalik na ako sa academy, malalaman ko kung mahawakan ang katawan ng kapatid kong si Terence. Iyon yung maliit na bagay na ginawa mo noong nakaraan, di ba? Umiling si Terence habang nakangiti. Noong nasa abandonadong lupain pa, ginamit ni Cynthia ang pagkakataong ito para tapakan ang isang trakang talisman sa kanyang hinlalaki, sa pag-aakalang kaya nitong bantayan ang kanyang mga galaw. Napaka-inosente. Gagana lang ang isang bagay na tulad niyan kung gugustuhin ni Terence. Kung ayaw niya itong gumana, maloloko niya si Cynthia. Ngayong naisip niya na, ang babaeng may 2 mukha ay nagbabalak na laban kay Terence mula pa sa simula, hindi ba? Tama, kahit na si Terence ang may pananagutan kay Little Cynthia, ganoon din si Little Cynthia na may pananagutan kay Terence ngayon.
Naningkit ang mga mata ni Cynthia habang nakangiti, iniisip na ito ay sarili niyang obra maestra. Siyempre, hindi sasabihin ni Terence na walang silbi ang maliit niyang panlilinlang. Dahil hindi niya maibabalik ang kanyang katawan sa ngayon, plano niyang gamitin muna ang kanyang Yuan spirit para makabalik sa Feiyang College. Tungkol naman sa kaligtasan ng bangkay, ayon kay Cynthia, maliban kung magbago ang isip ni Darwin, walang sino man ang isusuko ang mundo para magplano laban sa isang buhawi na patay na hindi naman banta. Kahit ang ikatlong matanda, na gustong alisin ang ugat ng problema, ay hindi gagawa ng isang bagay na makakasama sa iba nang hindi makikinabang sa sarili niya. Pinag-isipang mabuti ni Little Cynthia, at may katuturan ang mga sinabi ng kapatid ni Terence. Kahit ligtas ang madilim na bilangguan, nag-aalala pa rin ako kung walang magbabantay dito. Hinawakan ni Cynthia ang baba niya gamit ang hintuturo at kinunot ang noo habang nag-iisip. Sa tingin ko dapat akong bumalik at magayos ng mag-aalaga kay Terence, bro. Kung may mangyari, masasabi ko agad sa'yo. Sige. Ako ang magpapahirap sa'yo kung ganoon. Tumanggaw si Terence. Sa ganitong paraan, mas ligtas ang kanyang katawan. Tutal, wala siya sa sarili niyang teritoryo. Kung may mangyari sa kanya, pareho lang silang magbabanggaan ng multo. Walang problema, walang problema. Dahil si Cynthia ang may pananagutan kay Kuya Terence, maliliit na bagay lang ito. Ikinumpas ni Cynthia ang kanyang mga kamay nang nakangiti at kumuha ng isang teleportation talisman. Kung gayon, babalik ako at aayusin ang mga bagay-bagay. Terence, kuya, sasama ka ba sa akin? Hindi ako aalis. Matagal na akong wala sa academy. Gusto kong bumalik sa lalong madaling panahon. Gustong-gusto nang umuwi ni Terence, at ayaw niyang sayangin kahit isang segundo. Alam ng Diyos kung paano nabubuhay si Natalie nang walang anumang balita mula sa kanya. Medyo nadismaya si Cynthia. Gusto pa niyang makasama si Terence ng mas matagal, pero mukhang panahon na para maghiwalay. Gayunpaman, agad siyang may naisip at dali-daling nagtanong, sige, may gusto akong itanong kay Terence, bro, nasaan ang mga anting-anting na ibinigay ko sa iyo? Wala iyon kay Terence, bro, sa storage bag niya. 6,767. Pantikip lang yang storage bag na yan. Nasa storage bag na yan ang mga anting-anting at arrays. Handa na si Terence para dito, hindi na siya nagkulang ng mga storage bag ngayon, at marami na siyang nasamsam na gamit mula sa digmaan. Tungkol naman sa espasyo ng Jade, hindi niya sasabihin sa kanya, na itago ko na lahat ng magagandang gamit ko rito. Medyo espesyal ang primordial spirit ko, kaya-kayang iimbak nito ang storage bag na ito. Siyempre, kalokohan iyon, walang kaluluwa ang may kakayahang mag-imbak. Sinasamantala lang ni Terence ang kakulangan niya ng kaalaman sa larangang ito. Wow! Ang lakas talaga ni Kuya Terence. Matuturuan mo ba si Little Cynthia kung paano gamitin ang kanyang primordial spirit para mag-imbak ng mga bagay sa hinaharap? Parang fangirl si Cynthia, magkahawak ang mga kamay habang nakatingin kay Terence nang may nagniningning na mga mata, at may bahid ng pananibik sa mukha. Nakakahiya iyon, gusto ni Terence matutunan kung paano gamitin ang kanyang espiritu para mag-imbak ng mga bagay. Oo, ang teknik na ito ay may mataas na pangangailangan sa iyong primordial spirit. Little Cynthia, hindi mo muna ito matututunan. Kapag ang iyong primordial spirit ay halos kapareho na ng sa akin, tiyak na ituturo ko sa iyo. Pakiramdam ni Terence ay nagsisinungaling siya sa isang bata. Kaya, kapag bumalik si Little Cynthia sa academy, kailangan niyang mag-cultivate ng maayos. Hindi lamang ang true energy, mga teknik sa martial arts, mga anting-anting, at iba pa, kundi dapat din niyang bigyang pansin ang kanyang primordial spirit. MMH. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Kuya Terence, magsasanay ako ng mabuti at susubukan kong maabutin ang essence spirit ni Kuya Terence. Tumanggaw si Cynthia, ipinapakita ang kanyang determinasyon kay Terence. Napangiti na lamang si Terence ng mapait sa sarili. Mabuti na lang at mahina pa rin ang espiritu at kamalayan ng itim na tiyan na lowly, imposibleng maabutin niya ang espiritu ni Terence. Tutal, patuloy na lalago si Terence, at mas lalo lang lalala ang agwat sa pagitan nilang dalawa.
Maliban na lang kung gumamit si Cynthia ng Devo-uring para mapalakas ang kanyang primordial spirit, pero para na rin iyon sa paglumpo sa kanya. Ngumiti si Terence at mas pinalakas ang loob nila bago sila naghiwalay. Gumamit si Cynthia ng isa pang talisman sa teleportasyon para makabalik sa pamilyang Wang at magayos ng isang taong mag-aalaga sa bangkay ni Terence, na nagpaiyak kay Terence sa pagiging isang basura. Sa buong lugar ng Mystic Division C, walang sino man ang magiging kasing garbo ni Cynthia, na gumagamit ng mga talisman sa teleportasyon para maglakbay anumang oras. Pagkatapos mamantong hininga, kinuha ni Terence ang kanyang talisman sa teleportasyon at tinayang ito. Libre naman itong regalo, kaya hindi siya makakaramdam ng anumang sakit ng loob kapag ginamit niya ito. Kolehiyo ng Feiyang. Sa sandaling ito, ginaganap ang taon ng pagtatasa. Gayunpaman, nakapasok na sila sa huling yugto, at ang huling laban para sa mga bagong estudyante ay umabot na rin sa pinakamatinding yugto nito. Ang mga resulta ng pagtatasang ito ang gagamiting batayan para sa alokasyon ng klase. Ang nangungunang 5 estudyante ay maaaring ma-promote sa intermediate class, at ang mga pagkatapos ng nangungunang 5 ay maaari lamang makapasok sa low-level class. Ang mga estudyanteng kwalipikadong makapasok sa intermediate class ay maaaring humiling na manatili sa bagong klase at mag-aral kasama ang susunod na batch ng mga bagong estudyante. Halimbawa, si Devin ay may ganitong pribilehiyo. Gayunpaman, ang mga estudyanteng nasa mababang uri ay walang ganitong pribilehiyo. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa martial arts na maaaring matutunan sa intermediate class ay mas advanced kaysa sa mga nasa low level at freshman classes. Sa makatuwid, hindi gaanong maraming tao tulad ni Devin ang nanatili sa freshman class para sa mga mapagkukunan. Ang mga estudyante sa intermediate class ay halos nasa great circle ng misteryosong ascension o mountain splitting na may iisang iniisip. Marami pa nga ang nasa mountain splitting stage. Ang ilan sa mga estudyanteng nagbubukas ng bundok na hindi sanay sa advanced class ay pipiliing manatili sa intermediate class upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, kaya ang klaseng ito ay maituturing na isang nag-uugnay na kawing sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Sa ngayon, ang magkapatid na Meyer ang nakakuha ng una at pangalawang pwesto sa pagtatasa ng klase ng mga bagong estudyante. Kung tungkol naman kay Natalie, bilang disipulo ni Jinmo at isa sa mga pinakakapansin-pansing henyo ngayong taon, nasa ika-10 pwesto lamang siya, halos hindi pa nakapasok sa huling hamon. Natalie, kailangan mong pagtibayin ang sarili mo. Kapag bumalik si Terence at nakita kang ganito, masasaktan siya. Inakbayan ni Frida ang payat na balikat ni Natalie at bumulong sa tainga nito, tingnan mo, lagi kang nadidistract. Kung hindi dahil sa matibay mong pundasyon, hindi ka sana nakapasok sa top 10. Kailangan mong maging mas seryoso, magiging maayos din si Terence. Malalaman lang niya kung gaano ka nakabuti pagbalik niya. Frida, huwag ka nang magsalita pa, wala pa namang balita tungkol kay Terence lil bro, wala akong oras para mag-isip. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Natalie. Nakapasok siya sa top 10 dahil sa kanyang magandang pundasyon at swerte. Wala siyang nakitang disenteng kalaban sa combat round, at ang ilan ay direktang umamin pa ng pagkatalo, kaya hindi siya gaanong lumaban. Matapos magmisyon at mawala si Terence, tila nawala ang kaluluwa ni Natalie. Kadalasan ay medyo magulo ang ulo niya, at kapag nagsasanay lang siya sa kanya nakakalimutan ang lahat at naipapakita ang kanyang talento sa pagsasanay. Kaya sa panahong ito, ang lakas ni Natalie ay bumuti ng husto, ngunit siya ay mas naging mataray. Kung walang balita tungkol kay Terence, sino ang makakaalam kung gaano katagal ang batang babae ay tatagal? Sa katunayan, hindi lang si Terence ang walang balita tungkol sa misyon, lahat ng pumasok sa misyon ay walang balita. Napakatagal na mula noon, at halos sigurado na walang nakaligtas. Ayaw lang maniwala ni Natalie. Mahal kong Natalie, hindi ito isang kompetisyon, kundi ang taon ng pagtatasa ng akademya. Gumising ka na. Huwag mong sabihin gusto mong mapunta sa mababang uri. Talagang nadismaya si Frida, mabubuhay pa kaya siya kung wala si Terence. Habang iniisip ito, inalog ni Frida ang balikat ni Natalie ng ilang beses, na parang gusto niya itong gisingin, isipin mo ang iyong Panginoon, si Deputy Dean Zhang. Ikaw ang direktang disipulo na dinala niya pabalik mula sa North Island.
Kung hindi ka magiging mahusay sa pagtatasa at mapasama sa mababang uri, hindi ba siya lubos na madidismaya? Guro, siya. Nagdilim ang mga mata ni Natalie, at umiling siya, sinasabing, hindi ako masisisi ni Master. Alam niyang nag-aalala ako para kay Terence Lilbro. Isa pa, nasa top 10 na ako ngayon, kaya magkakaroon ako ng pagkakataong hamanin ang intermediate class sa hinaharap. Galit na galit si Mayor Jinyan. Ang taunang pagtatasa ng akademya ay hindi lamang resulta, kundi may kaugnayan din ito sa katayuan ng isang tao sa akademya sa hinaharap, pati na rin ang mga mapagkukunan at kultibasyon na makukuha ng isang tao. Sa madaling salita, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng intermediate class at low-level class, at ang agwat ay lumalawak araw-araw. Bagamat may pagkakataon ng nangungunang 10 estudyante na hamanin ang intermediate class minsan sa isang buwan, gaano karami ang kaya niyang gawin sa isang buwan? Hindi ba't mas mabuting pumasok na lang? Bukod dito, ang pakikipaglaban para sa mas mataas na ranggo ang siyang diwa ng pakikipaglaban na dapat panatilihin ng bawat masigasig na estudyante. Huwag tingnan kung gaano kagaling si Ruyan sa unang pwesto, ayaw ni Frida na maging mahinhin. Kanina pa niya pinipigilan ang sarili at gusto niya itong hamanin mamaya. Hindi niya hahayaang makuha ng kapatid niya ang unang pwesto ng ganoon kadali. Natalie, lakasan mo ang loob mo. Bukod kina Terence at Devin, ang tanging mas malakas sa klase natin ay ang batang si Paeng. Hindi talaga siya nakakasundo ni Terence. Kumurap si Frida ng kanyang malalaking mata, pinagmamasdan ang ekspresyon ni Natalie habang gumagamit siya ng paikot-ikot na taktika. Isipin mo, kung may isang taong hindi nakakasundo ni Terence na tatapakan ka, gaano kaya kididismaya si Terence pagbalik niya? Kahit ayaw mong makipagkompetensya, dapat mo man lang tapakan si Paeng. Habang nagsasalita hanggang dito, sandaling huminto si Frida at seryosong sinabi, para kay Terence ito. 6,768. Para sa kapakanan ni Terence. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Natalie, ngunit muling lumabo, may mga sama ng loob nga sina Terence Jr. brother at Paeng, pero ayaw niyang makipaglaban ako kay Paeng ng harapan. Muntik nang mabaliw si Frida, hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng mapayapa? Wala ka bang kahit kaunting payak na pakikipagtulungan? Natalie. Tama na. Gusto mo ba talagang mapunta sa mababang uri at mamatay? Naging seryoso ang magandang mukha ni Frida habang pinagalitan siya sa mahinang boses, hindi matutuwa si Terence na makita kang walang lakas ng loob na lumaban. Isa pa, sa lakas ni Terence, sapat na siya para makapasok sa advanced class. Kung babalik siya, malamang pipiliin niyang manatili sa iyo. Gusto mo rin ba siyang mapunta sa lower class? Ito na ang huling trahedya niya. Nagpasya si Frida na huwag nang hikayatin si Natalie at hayaan na lang siyang gawin ang anumang gusto niya. Kumurap si Natalie, may katuturan naman siya. Wala siyang pakialam, pero hindi makakasama ni Terence ang mababang uri kung babalik ito. Yingluo, salamat. Alam ko na ang gagawin. Sa wakas ay nagliwanag ang mga mata ni Natalie, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon, huwag kang mag-alala, siguradong papasok ako sa top 5. Gustong umiyak ni Ruyan, napakatanga niya talaga. Hindi ba magiging maayos ang lahat kung inilabas niya ang kanyang baraha kanina? Nasayang lang ang lahat ng kanyang laway. Sa oras na ito, ang nangungunang 5 ay sina Frida at ang kanyang kapatid na si Paeng, Bernard, at isa pang tao mula sa bagong klase ng mga estudyante. Ang pagkawala ni Terence at ang posisyon ni Devin sa intermediate class ay nangangahulugan na hindi na niya kailangang kumuha ng pagsusulit para makapasok sa intermediate class. Siyempre, hindi problema kung gusto ni Devin na sumali. Mas prestihiyoso para sa kanya ang makakuha ng magandang ranggo kaysa sumali ng may pagkakakilanlan bilang intermediate class. Para sa ibang mga bagong estudyante, mabuti na lang at hindi naglalaban sina Terence at Devin. Parang may dalawa pa silang pwestong dapat pag-agawan. Yingluo, ano ang pangalan ng estudyanteng nasa ika-5 pwesto? Nagatubili sandali si Natalie at mahinang tinanong si Frida. Matapos ang mahabang panahon sa paaralan ng Feiyang, si Natalie ay alin sa nagkukultibar ng parang baliw, sinasamahan si Terence, o iniisip si Terence. Hindi niya kilala ang karamihan sa mga bagong estudyante. Gayunpaman, hindi masisisi si Natalie para dito.
Alam ng mga normal na estudyanteng iyon ang tungkol sa relasyon niya kay Terence, at alam din nila ang tungkol sa relasyon niya kay Jinmo. Sino ba ang maglalakas loob na guluhin siya ng walang dahilan? Sa makatuwid, ang makakausap lamang ni Natalie ay ang magkapatid na Meyer at ilan pang limitadong tao. Natalie, kung gusto mong hamanin ang isang tao, hamanin mo si Paeng. Ano ang saysay ng pakikipaglaban sa walang pangalang taong iyon? Galit na galit si Meyer Jinyan. Matapos ang mahabang pagsasalita, wala pa rin siyang sapat na lakas ng loob na lumaban. Ayos lang basta makapasok ka sa top 5. Hindi mo na kailangang hamanin si Paeng. Nakakainis siya, at ayokong makipag-away sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Natalie. Hindi siya natatakot kay Paeng, pero ayaw niya talagang makipaglaban dito. Kung galit ka sa kanya, dapat turuan mo siya ng leksyon. Hindi maintindihan ni Frida ang iniisip ni Natalie at patuloy na sinubukan ang lahat para hikayatin siya. Kung hindi siya kaaya-aya sa paningin, bugbugin mo siya hanggang sa maging kaaya-aya siya sa paningin. Bakit hindi mo ako hamanin? Kung matalo ako at mahulog sa ilalim, bugbugin ko siya. Ang mga tuntunin ng hamon sa pagtatasa ay maaaring hamanin ang nasa likuran ng nasa unahan. Kung siya ay manalo, papalitan niya ang nasa unahan. Kung ang taong hinamon ay mabaigo, siya ay direktang mahuhulog sa posisyon ng mapanghamon. Pagkatapos, maaari pa ring maghain ng hamon ang natalo, ngunit isa lang ang pagkakataon ng lahat na humamon. Pagkatapos itong gamitin, mawawala na ito, kaya kailangan nilang maingat na piliin ang kanilang mga kalaban. Ang hinamon ay may mekanismo ng proteksyon, at ang sitwasyon ng isang labanan sa tag team ay hindi maaaring mangyari. Kung may magkakasunod na hamon, maaaring tanggihan ng hamon ang hamon maliban kung pumayag ang hamon o kinumpirma ng instructor na ang kalahok ay hindi naapektuhan ng nakaraang round. Saka lamang maaaring ituloy ang susunod na round ng kompetisyon. Ang ibig sabihin ni Frida ay hahamonan siya ni Natalie, si Frida, at magiging pangalawang pwesto pagkatapos manalo, habang si Frida ay mahuhulog sa ika-10 pwesto at haamon kay Paeng. Hindi alam ni Natalie kung bakit labis na kinamumuhian ni Frida si Paeng, ngunit magagawa naman ang planong ito. Ayaw niya talagang lumaban. Napag-uusapan nga, si Paeng ay nanatiling tahimik matapos ang pagkatalo ni Devin at Terence. Bukod sa paminsan-minsang oras na kasama niya si Devin, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa kahit kanino. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol niya sa paglinang at pag-aaral ng mag-isa, na parang hindi siya nakikita. Yingluo, bakit parang ang dami mong pinagdaanan? Kakaiba ang tingin ni Natalie sa kanyang matalik na kaibigan. Nagsimula ang alitan ni Terence at Paeng kina Rowell, at dahil doon ay kinamuhian niya si Paeng, at ayaw niya itong kalabanan. Para saan kaya ginagawa ito ni Frida? Bakit? Hindi ko ba kaya? Puot lang yun, walang dahilan kung bakit hindi ko kaya. Umikot ang mga mata ni Frida at patuloy na hinikayat si Natalie. Natalie, sabihin mo sa akin, gusto mo bang bugbugin si Paeng, o dapat ko ba? Nakakabagot mangapi sa walang pangalang estudyanteng iyon. Nasa isang pambihirang sandali siya ng tagumpay, kaya gagawin ko na lang ang pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagpipinsala kay Paeng. Ang kawawang estudyante na aksidenteng nakapasok sa top 5 ay kasalukuyang nasa sabik, umaasang maakit ang atensyon ng dilag. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa paningin ng dilag, isa lamang siyang walang kwentang tao. Naantig si Natalie sa mga sinabi ni Frida. Tila hindi naman talaga tama ang mangapi sa isang estudyanteng walang pangalan. Mabuti pa'y magtiis muna siya ng kaunti at turuan ng leksyon si Paeng para maiwasan ang pumangalawa kay Frida. Kung alam lang ng di nakikitang si Paeng ang iniisip ni Natalie, baka nagwala na siya pagkatapos uminom ng gamot at nakipaglaban sa kanya. Anong masama sa pagiging di nakikita? Wala kang karapatang turuan ng leksyon ang isang di nakikitang tao. Nagbubulungan silang dalawa. Isa na namang laban ang natapos sa loob ng ring. Matagumpay na nahadlangan ng walang pangalang estudyanteng nasa ika-5 pwesto ang isang kalaban. Sandaling naging masaya siya at labis na ipinagmamalaki. Alam niyang napakalakas ni Natalie, pero pagod na pagod ito nitong mga nakaraang araw at ayaw makipaglaban sa iba. Kaya may naisip siyang swerte sa puso niya, umaasang makakapasok siya sa intermediate class, kahit 1 buwan lang.
Bukod kay Natalie, ang walang pangalang estudyante ay lubos na natuwa sa kanyang sarili, iniisip na wala sa mga taong nasa likuran ng pila ang kanyang katapat. Ang guro ng bagong klase ng mga estudyante, si Rose Ann, ang siyang nanguna sa pagtatasa. Umakyat siya sa entablado at sinenyasan ng estudyanteng walang pangalan na bumaba at magpahinga. Pagkatapos, ngumiti siya at tumango sa bagong klase ng mga estudyante sa ibaba ng entablado. Napakahusay ng ipinakita ng lahat ngayon. Mayroon pa bang mga estudyanteng gustong homanin ako? Ayon sa mga patakaran, walang sino man ang pinapayagang magpalitan sa pakikipaglaban. Ang mga estudyanteng kakaharap lang ng hamon ay magkakaroon ng panahon ng paggaling. Pagkatapos lamang lumaban ng ibang mga estudyante ay maaari na silang tumanggap ng isa pang hamon. Sa makatuwid, ang estudyanteng walang pangalan ay pansamantalang ligtas. Tanging ang nangungunang 4 na estudyante lamang ang maaaring tumanggap ng hamon. Sa nangungunang 4, si Bernard Meyer lamang ang medyo mahina, ngunit nalampasan pa rin niya ng kaunti ang iba, kaya pagkatapos magtanong ni Rose Ann, walang sumagot ng ilang sandali. Sa top 10, tanging si Natalie lang ang may kakayahang homanin ang top 4. Kung hindi siya lalaban, tila tapos na ang pagtatasa ngayon, kaya't nabaling ang tingin ng lahat kay Natalie. 6,769. Iniisip ni Natalie si Terence sa kanyang puso, at handang homanin si Paeng. Sa lakas, medyo mahina siya, ngunit simula niyang linangin ang sining ni Terence, ang kanyang espiritual na pandama at purong chi ay lubos na bumuti, at hindi mahirap para sa kanya na homanin ang isang taong mas mataas ang antas. Gusto kong homanin si Ruyan. Biglang narinig ang malamig na boses ng isang lalaki, na pumutol sa pagtayo ni Natalie. Sa isang iglap, nabaling ang mga mata ni Natalie sa lalaki. Humphrey. Sigurado ka bang gusto mong homanin si Ruyan? Medyo nagulat si Rose Ann. Malinaw sa kanya ang lakas ni Ruyan, pero itong si Humphrey ay napaka-misteryoso. Tila sa wakas ay malinaw na niya itong nakita ngayon. Oo, sigurado ako. Tumayo si Humphrey nang walang ekspresyon at casual na pumasok sa ring. Mr. Shu, hindi ba ako kwalipikadong homanin si Meyer Jinyan? Biglang may bulungan sa mga manunood. Hindi pumasok si Humphrey kasama ang lahat sa paaralan, kundi isang transfer student na lumipat sa gitna. Mahiwaga ang pinagmulan ng taong ito, at walang alam si Rose Ann tungkol sa kanya. Karaniwan siyang may kasama na katulong, na isang pagtrato na wala sa ibang mga estudyante. Bukod sa pagiging arrogant, si Humphrey ay walang gaanong pakikisalamuha sa ibang tao. Katulad siya ni Paeng, ngunit hindi dahil gusto niyang manatiling mababa ang dating. Ito ay parang mapanghamak siya. Gayunpaman, si Humphrey ay nasa ika-9 na pwesto lamang sa pagtatasang ito. Wala siyang ipinakitang natatanging pagganap. Inisip ni Rose Ann na siya ay arrogant at karaniwan lamang. Hindi niya inaasahan na direktang hahamunin niya ang pinakamalakas na si Ruyan. Saan nanggaling ang kanyang kumpiyansa? Siyempre may karapatan kang homanin si Ruyan. Ngumiti si Rose Ann at tumango. Hindi siya nainis sa tono ni Humphrey. Sa halip, tiningnan niya si Ruyan ng may pagmamahal. Ruyan, umakyat ka sa entablado. Buong pagmamalaking ngumiti si Ruyan at bahagyang iginalaw ang kanyang mga paa, agad na tumayo sa tabi ni Rose Ann sa entablado. Guru. Pagkatapos umakyat sa entablado, magalang na ikinuyom ni Ruyan ang kanyang mga kamao kay Rose Ann at pagkatapos ay tumango kay Humphrey. Siya ay elegante at magalang. Bagamat may pagmamalaki sa kanyang mukha, hindi ito nakapandidiring anyo. Kung ikukumpara sa malamig at arrogant na mukha ni Humphrey, ang ugali ni Ruyan ay natalo na ang kanyang kalaban. Alam niyo na ang mga patakaran. Wala na akong sasabihin pa. Simulan na natin ang kompetisyon. Pagkatapos ng isang simpleng pagbati, mabilis na nilisan ni Rose Ann ang ring at pinanood ang kompetisyon mula sa gilid. Kasabay nito, napigilan niya ang anumang malubhang aksidente na mangyari. Humphrey, sana handa ka na sa isip mo bago mo ako homanin. Naging seryoso ang mukha ni Ruyan habang walang pakialam na nakatingin kay Humphrey. Kung sa tingin mo ay hindi ka mananalo, maaari mong aminin ang iyong pagkatalo anumang oras, at titigil na ako. Hahaha, Ruyan, sa tingin mo ba talaga ay wala kang talo sa bagong klase?
Ngumisi si Humphrey at may paghamak na iniunat ang kanyang kanang hintuturo, inalog ito pakaliwa at pakanan, sa palagay ko, isa kang walang kwentang tao na may hindi nararapat na reputasyon. Mas mabuting aminin mo na ang pagtalo, hindi kita bibigyan ng pagkakataong gawin iyon. Magaling. Dahil napaka-confident mo, hindi mo na kailangang sayangin ang hininga mo. Kumislap ang mga mata ni Ruyan na may bahid ng balak pumatay. Sumabog ang kanyang aura at kasabay nito, sumulyap siya kay Devin na nanunood ng labanan. Si Devin ang kalaban niya noon pa man, at si Terence ang gusto niyang malampasan. Sayang at hindi sasali si Devin sa pagsusulit, at malamang patay na si Terence. Labis itong ikinadismaya ni Ruyan. Nagsusumikap ako para matalo ko kayong lahat. Bakit hindi man lang nila siya binigyan ng pagkakataon? Hindi maipaliwanag na sumibol ang galit sa puso ni Ruyan, at tumaas din ang kanyang aura. Tugatog ng maagang yugto ng pagkahati ng bundok. Nagpakita si Roseanne ng paghanga. Ang magkapatid na Meyer ay tunay ngang pambihirang mga henyo. Sa ilalim ng kanilang akumulasyon, hindi lamang nila nalampasan ang yugto ng pagbukas ng bundok, kundi nakapasok din sila sa tuktok ng yugto ng pagbukas ng bundok ng sabay-sabay. Isa pa, ang magkapatid ay perpektong pambukas ng tagumpay, at walang sino man sa klase ang makakapantay sa kanila maliban kina Terence at Devon. Siyempre, ang perpektong pagbubukas ng bundok ng magkapatid na Meyer ay isang huwad na perpektong pagbubukas lamang, ito ay ibang-iba sa kay Terence. Sa tingin mo ba ay wala kang talo dahil lang sa narating mo ang tuktok ng unang yugto ng pagkahati ng bundok? Hindi nagpakita ng takot si Humphrey sa ilalim ng marahas na aura ni Ruyan. Sa halip, ang mapangutyang tingin sa kanyang mukha ay lalong tumindi, ipapaalam sa iyo ng batang Panginoong ito na ang isang tinatawag na henyo na tulad mo ay walang iba kundi basura sa harap ng batang Panginoong ito. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isang mas malakas at marahas na aura ang umakyat sa langit at agad na pinigilan si Ruyan. Gitnang yugto ng pagkahati ng bundok. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Roseanne, at hindi niya napigil ang mapasigaw sa mahinang boses. Hindi niya inaasahan na itinago ni Humphrey ang kanyang lakas. Kahit siya ay hindi ito makita. Kadalasan, hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang mga kakayahan at mayroon lamang siyang bahagyang mayabang na saloobin. Akala ng lahat ay mayroon lamang siyang lakas upang hatiin ang mga bundok sa pamamagitan ng isang pag-iisip. Sino ang mag-aakala na hindi iyon ang kaso? Kahit sa mga nakaraang pagsubok, hindi pa rin naipakita ni Humphrey ang kanyang tunay na lakas at sadyang nahulog sa ika-9 na pwesto. Naghihintay ba siya para hamanin si Ruyan sa kompetisyon para masorpresa niya ang lahat sa kanyang pagganap? Sa ibaba ng entablado, puno ng mga iniisip ang isipan ni Roseanne, ngunit sa entablado, si Ruyan ay puno ng diwa ng pakikipaglaban at hindi mapigil ang matawa sa langit. Magaling! Nakakatuwa ito. Kung mahina ka talaga, ako, si Ruyan, ay walang interes na kalabanan ka. Gumawa si Ruyan ng panimulang kilos para sa kompetisyon ng martial arts at tumingin kay Humphrey nang may nagniningning na mga mata, sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa isang taong mas malakas kaysa sa akin ko mapapatunayan ang aking lakas. Pakiusap. Magaling, kuya. Bugbugin mo ang batang ito hanggang sa mamatay. Magkaugnay ang isipan ni Frida at ng kanyang kapatid. Sa oras na ito, kumukulo rin ang kanyang dugo. Tumalon siya at ikinumpas ang kanyang mga kamao habang sumisigaw. Siya lamang ang nakaintindi na si Ruyan ay isang mandirigma na laging nangangahas na hamanin ang malalakas. Kung tungkol naman sa pagiging mahinhin, kabastusan, at iba pa, sumama ka sa impyerno. Anong biro? Mas malakas sa iyo ang mas malakas sa iyo. Masasabing mahina ang mga natalo mo. Ngumisi si Humphrey, habang walang pakialam na tumingin kay Frida, hindi naman masama ang nakababata mong kapatid. Bakit hindi mo na lang siya hayaang maging kerida ng young master na ito? Ngayon, bibigyan ka ng mukha ng young master na ito at hindi ka niya hahayaang masaktan ng malubha. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Ruyan at ginamit ang martial skill na matagal na niyang iniimbak. Alam niyang sadyang ginagalit siya ni Humphrey, pero ininsulto ni Humphrey si Frida. Bilang isang nakatatandang kapatid, hindi niya maiwasang magalit. Boom!
Walang anumang babala na nagbanggaan ang mga teknik sa pakikipaglaban ng dalawa, at ang resulta ng kanilang tunay na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Mabuti na lang at may hanay ng depensa sa gilid ng ring, kaya hindi nito naapektuhan ang mga estudyante sa ibaba ng entablado. Karamihan sa mga estudyante sa ibaba ng entablado ay may lakas na kasenlakas ni Profound. Maging ang mga aftershock ng labanan noong pagbubukas ng bundok ay isang malaking banta sa kanila. Ruyan, ito lang ba ang kaya mong gawin? Talagang binaygo mo ang batang Panginoong ito. Madaling nahadlangan ni Humphrey ang isang atake, tila kalmado. Tinuwanan pa niya ito, isa ka talagang walang kwentang hanggal. Sinabi mo na mapapatunayan mo lang ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang taong mas malakas kaysa sa iyo, ngunit pinatunayan ng katotohanan na isa kang mahina. 6,770. Nagngingit-ngit si Ruyan at pinilit ang sarili na kumalma. Tunay ngang pambihira ang lakas ni Humphrey. Kung isa itong ordinaryong mid-stage mountain split expert, naniniwala siyang madali niya itong matatalo. Gayunpaman, iba si Humphrey. Ang taong ito ay talagang isang perpektong mountain split expert. Ang patuloy na pakikipaglaban ng may galit ay lalo lamang magpapulala sa sitwasyon. Kailangan niyang manatiling kalmado. Sa kasamaang palad, ang kakulangan sa lakas ay hindi maaaring matakpan sa pamamagitan lamang ng pagpapakalma. Si Humphrey na ang nagkusa, at halos imposible para kay Ruyan na baligtarin ang sitwasyon. Pinipigilan siya. Si Frida, nakakatayo lang, ay tumingin sa entablado ng may pagtataka. Noon pa man ay iniisip na walang sino man sa bagong klase ang maaaring maging kapares ng kanyang kapatid maliban kina Terence at Devon. Sino ang mag-aakala na ang isang transfer student, si Humphrey, ay kayang supalan ng tuluyan si Ruyan? Bang bang bang. Gamit ang isang mahinang tunog, madaling winasak ni Humphrey ang martial technique ni Ruyan. Ang kanyang kanang kamao ay dumapo sa ibabang bahagi ng tiyan ni Ruyan nang walang anumang magarbong galaw. Ang buong katawan ni Ruyan ay nakaarko na parang isang malaking hipon. Para siyang lumulutang sa hangin. Ang kanyang katawan, na malapit nang lumipad palabas, ay hinayla pabalik ng kaliwang kamay ni Humphrey. Tamaan sa tuhod. Ang malakas na suntok ay tumama sa baba ni Ruyan at agad na nabaligtad ang kanyang katawan. Nagsimula na ang pag-atake ni Humphrey. Mga hampas sa siko, sipa sa letigo, sipa sa gilid. Simple at brutal. Malamang natulala si Ruyan dahil sa pambubugbog at wala siyang lakas para lumaban. Tumigil ka, Humphrey. Si Frida ay lubos na umiibig sa kanyang kapatid. Hindi niya maiwasang sumugod sa gilid ng singsing at sumigaw, kung maglalakas loob kang saktan ang aking kapatid, ako, si Frida, ay nanunumpa na gagantihan kita ng 10 beses, 100 beses. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, malakas na tinamaan ang katawan ni Ruyan at bumagsak sa lupa. Buong lakas na tinapakan ang paa ni Humphrey, at narinig ni Frida, na nasa gilid ng entablado, ang malutong na tunog ng pagkabali ng kanyang sternum. Humphrey! Papatayin kita! Nanlaki ang mga mata ni Frida habang kumakalat ang tunay na chi sa kanyang katawan. Sumabog ang kanyang aura at handa na siyang sumugod papunta sa arena. Tama na! Naunang nagsalita si Roseanne, at kasabay nito, winalis niya ang kanyang pulang seda at madaling inilabas si Ruyan sa ring. Si Humphrey ang mananalo sa round na ito. Si Frida, na malapit nang sumugod palabas, ay hindi namamalayang naabutan si Ruyan, na inianak ni Hong. Agad siyang kumuha ng isang pampagaling na tableta at ipinakain ito sa kanyang kapatid habang nakatitig kay Humphrey. Huwag kang masyadong matuwa sa iyong sarili. Ako, si Frida, ay tiyak na maghihiganti para dito. Pagkatapos sabihin niyon, agad na tiningnan ni Frida ang mga pinsala ni Ruyan. Mabuti na lang at may patakaran ng paaralan na hindi pinapayagan ang mga nakamamatay na pag-atake, kaya hindi siya pinatay ni Humphrey. Mukhang labis na kawawa si Ruyan, ngunit sa totoo lang, maayos naman siya. Puro mababaw na sugat lang ang mga iyon, at hindi naman malaking problema ang mga bali sa buto. Dahil sa pisikal na katangian ng isang mountain opening master, mabilis siyang nakakabawi sa tulong ng mga medicinal pills. Maaari pa nga siyang magpatuloy sa paghamon at bumalik mamaya. Napakatapang naman ng batang babaeng ito. Ganito pala ang hilig ng batang Panginoon na ito. Bakit hindi mo nalang hintayin ang hinaharap at umakyat ka na ngayon?
Hindi pinansin ni Humphrey si Roseanne, na nasa entablado. May masamang ngiti sa mukha, itinutok niya ang hintuturo kay Frida, dahil maganda ka, hahayaan kitang gumamit ng 3 galaw. Kung matatalo mo ako, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Kung hindi, hehe. Hehe, ang ate mo. Agad na nabaliw si Frida. Nang makita ang malaswang ngiti ni Humphrey, alam niyang may masamang balak ang B** star na ito. Kung hindi lang dahil kay Natalie na pumihil sa kanya, siguradong sumugod na si Frida at nagsimulang lumaban. Yingluo, kumalma ka. Sinusubukan kanyang galitin. Tunay ngang lubos nang nagmature si Natalie, at hindi na siya ang walang muwang na munting prinsesa ng Beidao. Hindi niya katapat ang kapatid mo. Sa tingin mo ba matatalo mo siya? Huwag kang magpaloko. Gaya ng kasabihan, mas malinaw ang nakikita ng tumitingin. Tiyak na hindi hahayang magdusa si Natalie sa kanyang matalik na kaibigan, bagamat nararamdaman din niya ang parehong galit. Huminga ng malalim si Frida ng ilang beses at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Tumanggaw siya kay Natalie. Natalie, salamat. Ayos na ako ngayon. Hindi pa huli ang lahat para maghayganti ang isang ginoo. Hindi isang ginoo si Frida. Isa siyang batang babae. Bagamat hindi siya makapaghintay ng 10 taon, maaari naman siyang maghintay ng ilang araw. Aayusin ko na lang ang problema sa kapatid ko kapag tuluyan na siyang gumaling. Halos magkapantay ang lakas ng magkapatid. Medyo mas malakas ang nakatatandang kapatid na si Ruyan. Kaya naman, kung isa sa isang laban lang ang pag-uusapan, siguradong magiging madali lang si Ruyan. Pero, kung magsasama-sama ang magkapatid, hindi sila kayang harapin ni Humphrey. Hindi siya magiging babae kung hindi siya maghihiganti para dito. Humphrey, maghintay ka lang. Oh, Natalie, narito ka para makisaya. Ang galing talaga ng dalawang dilag sa trabaho ng isa't isa. Bakit hindi kayo magsama? Gusto kong lumipad kasama ang magagandang babae. Binago ni Humphrey ang kanyang karaniwang arrogant at malamig na imahe at nagsimulang manligaw sa dalawang magaganda sa bagong klase. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. O ito ba ang tunay niyang mukha, at nagbalat kayo lang siya noon? Humphrey, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Taunang pagsusulit ngayon ng akademya. Bihira lang para kay Roseanne na hindi ngumiti. Sa halip, malamig niyang binalaan si Humphrey sa mahinang boses, hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero habang nasa academy ka, sana ay makiisa ka sa iba pang mga academy. Ito ay halos pagpapahayag ng kanyang paggalang kina Natalie at Frida. Kung tutuusin, maganda naman ang relasyon nila ni Roseanne. Pagkatapos ng pagkamatay ni Terence, nalungkot si Roseanne para kay Natalie. Hindi pa kasama rito na si Natalie ay disipulo ni Jinmo. Ano man ang mangyari, may obligasyon siyang pangalagaan si Natalie. Ang isang magandang babae ay pangarap ng isang ginoo. Instructor Shu, hindi naman pinagbabawalan ng akademya ang mga estudyante na makahanap ng kapareha, hindi ba? Hindi ba't sinasabi na ang paglinang ng espiritual na pakiramdam kasama ang isang kapareha ay magbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap? Nagkibit-balikat si Humphrey at nakangiting sinabi kay Roseanne, sa tingin ko ay parehong magaling sina Natalie at Frida. Bagay na bagay sila sa panlasa ko. Hindi mo ako mapipigilan, di ba? Pinaikit ni Roseanne ang kanyang mga mata at malamig na tiningnan si Humphrey. Kung maaari lang sana, gusto niya talagang turuan ng leksyon ang mayabang na batang ito. Sa kasamaang palad, bilang isang guro ng kolehiyo, tiyak na hindi kayang pakisamahan ni Roseanne ang mga estudyante ng basta-basta. Hoy, Natalie, narinig ko na ang pangalan ng partner mo ay Terence, siya ang pinakamakapangyarihang bagong estudyante, pero patay na siya ngayon, di ba? Nang makitang walang sinabi si Roseanne, mas lalong natuwa si Humphrey. Ikinuyom niya ang hintuturo kay Natalie, na nasa ibaba ng entablado, at sinabing, napakaganda mo, munting dilag, huwag mong sabihing iingatan mo ang iyong kailan isang puri para sa isang patay. Bakit hindi ka sumunod sa batang Panginoong ito? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Natalie. Ang maliit niyang mukha ay puno ng intensyong pumatay, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kutsilyo. Hindi namatay si Terence Lil, bro. Hinding-hindi kita mapapatawad sa pagmumura mo sa kanya. Hinding-hindi kita patatawarin.
Sa puso ni Natalie, si Terence ay isang hindi mahahawak ang baligtad na timangan, lalo na nang sabihin niyang patay na si Terence. Hindi talaga ito matitiis. Si Natalie, na sinusubukan pa ring pakalmayan si Frida, ay nagalit ng husto at gustong umakyat sa entablado para turuan ng leksyon si Humphrey. Dahil si Humphrey ang mapanghamon at hinamon lamang siya pagkatapos niyang manalo, walang patakaran para protektahan ang hinamon. Kung talagang gusto siyang hamanin ni Natalie, walang problema sa mga patakaran. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.